Lonnie, pakilinis yung sahig sa may likod. May natapon na energy drink. Baka madulas ang trainees, wika ng receptionist, habang nakatutok pa rin sa kanyang phone. Hindi man lang tumingin kay Lani. Tahimik lang na tumango si Lani. Bitbit ang kanyang mop, balde at basahan. Marahan siyang naglakad patungo sa likod ng gym, kung saan matatagpuan ang mga heavy bag, dumbbell racks at stretching mats. Mula sa sulok, tanaw niya ang mga trainee na abala sa kanilang drills. Ang ilan ay nagpa-practice ng kickboxing combinations. Ang iba naman ay nagsasagawa ng ground technique sa jiu-jitsu. Sa gitna ng ingay ng sapakan at sigawan ng coach, si Lani ay isa lang sa mga aninong gumagalaw sa paligid. Halos walang nakakakita, pero palaging nariyan. Sigaw ng isang trainee, "Pakibilisan mo naman dyan, mamaya pa kami makakagamit niyan." Hindi sumagot si Lani. Sanay na siya sa mga pasaring at utos ng mga trainee na tila ba ang trabaho niya ay extension lang ng gamit sa gym, nandyan lang kapag kailangan at walang saysay kapag wala na. 29 na taong gulang si Lani at sa loob ng mahigit 3 taon ay yanitres siya sa High Point Martial Gym, isa sa mga pinakakilalang training center para sa mga aspiring MMA fighters sa lungsod. Araw-araw, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, siya ang tagalinis ng buong pasilidad, mula banyo, sahig, kagamitan, hanggang sa mga locker. Hindi siya tinatanong, hindi siya kinakausap, maliban na lang kung may ipapagawa. Pero sa likod ng kanyang pananahimik, may mga bagay na hindi alam ng mga tao sa gym. Sa bawat kilos ni Lani, may disiplina. Sa bawat agmamarcha ng mop sa sahig, may ritmo. Sa bawat pagyuko niya para maglinis ng sulok, may tensyon sa likod. Isang tensyon ng katawang sanay sa tamang galaw, ng katawang minsang umindayog sa matinding laban, ng isang dating mandirigmang itinago ang sarili sa simpleng uniforme. Gabi na at kakaunti na lang ang tao sa gym. Si Coach Dom, ang isa sa mga assistant instructor, ay abala sa pag-aayos ng equipment. Napansin niyang si Lani ay naglilinis ng mga pads sa may gilid, masinsin at may kumpas. Tila ba hindi basta trabaho kundi isang ritual. Pinanood niya ito sa loob ng ilang minuto bago tuluyang nilapitan. "Lani," mahinang wika ni Coach Dom, "ikaw ba ang naglinis ng buong hall kagabi? Mula sahig hanggang kisame, parang bagong wax lahat." Tumango lang si Lani, hindi tumingin. "Alam mo, minsan naiisip ko, sayang ka." Napatingin si Lani, na yan lang may nagsabi sa kanya ng ganun. "Po? Wala. Magaling ka magtrabaho. May rhythm ka eh. Parang martial artist din." Biro ni Coach Dom sabay tawa, pero nakatitig sa kanya. Napayuko ulit si Lani at nagpatuloy sa paglilinis. Pero ang sinabi ni Coach ay tumimo sa isipan niya. Maliit lang yun, pero sa kanya malaking bagay. Sa mga susunod na gabi, patuloy lang sa kanyang routine si Lani. Paulit-ulit ang mga eksena. Dumadating sa gym, kinakausap lang kung may ipapagawa, binabara ng ilang trainee, at umuuwi ng walang ni isang papuri o pagkilala. Minsan, maririnig niya ang mga bulungan ng mga babae sa gilid. "Ate Janitress, ang sipag parang robot. Siguro walang pangarap kaya nagkakaganyan." Isang araw, matapos ang lahat ng tao ay nakauwi na at wala nang ingay sa paligid, si Lani ay hindi umuwi agad. Sa likod ng lumang storage area ng gym, may lumang sala-sala at open space na hindi na ginagamit. Dati itong outdoor mat na para sana sa stretching area, pero hindi natuloy ang renovation. Doon sa ilalim ng buwan, tahimik siyang tumayo sa gitna. Hawak ang sariling improvised punching mitt, sinimulan niyang gumalaw. Hindi basta sapak, kundi kombinasyong may bilis at taktika. Left jab, step back, right cross, low kick, spin. Ang bawat galaw ay pino, hindi pe-perform kundi pang tunay na laban. Sa mga panahong tulad nito, parang bumabalik siya sa nakaraan. Panahong wala pa siyang trabaho, panahong may pangalan siya sa maliit na komunidad ng karate junior team. Pero matagal na yun.
Matagal na siyang iniwan ng mundo ng laban. Kaya sa ngayon, pinili niyang manatiling tahimik, manatiling janitress, at manahimik habang kayang tiisin. Kinabukasan, habang naglilinis sa may reception area, isang grupo ng mga bagong trainee ang dumaan sa harap niya. "Tingnan mo yun, janitress pa rin kahit ang tagal na rito," sabi ng isa. "Sayang lang oras niya. Kung ako sa kanya, maghanap na lang ako ng mas matinong trabaho." Dagdag pa ng isa sabay tawanan. Sa kabila ng lahat, isang ngiti lang ang naisagot ni Lani. Dahil sa likod ng lahat ng ingay at panghuhusga, alam niya sa sarili niya, may hinog na katahimikan na darating sa tamang panahon. At sa ngayon, siya muna ang tahimik na anino ng gym. Ngunit hindi habang buhay ay mananatiling anino ang isang liwanag na itinago lamang sa dilim. "Ken-tan! Ken-tan! Pa-picture naman po!" Halos sabay-sabay ang sigawan ng mga trainee habang lumalabas mula sa opisina si Ken, ang bantog at pinakapinupuri sa buong High Point Martial Gym. Suot niya ang kanyang signature training jacket na may nakaprint na black belt Ken-tan at sa balikat ay nakasampay ang towel na para bang prop sa isang action star. Mula sa kanyang porma, lakad at tingin, lahat ay may kumpiyansang hindi matutungbasan ng kahit sino sa lugar. Isa lang, tapos training tayo ha?" Ani Ken sabay bitiw ng kindat sa isang trainee na nahiyang numiti pabalik. Isa si Ken-tan sa mga kinikilalang fighter sa lungsod. 31 taong gulang, may ilang trophies sa international competitions at sponsored ng isang sikat na sports drink. Madalas siyang mai-feature sa mga vlog ng gym. May sarili ring Instagram page kung saan makikita ang halos araw-araw na update ng kanyang training at lifestyle. Pero hindi lang husay sa laban ang meron si Ken. Kasama ng kanyang reputasyon ang kayabangan, isang istilong tila hindi na kayang ihiwalay sa kanyang pagkatao. Sa mga mata ng mga baguhan, siya ang inaasam. Sa mga kasabayan, siya ang rival. Pero sa mga mas mababa sa kanya, lalo na sa mga crew ng gym, isa lang siyang masungit at mapagmataas na hari. "Hoy pre," ani Ken habang kinakausap ang isa sa kanyang mga kapwa-instruktor. Kaninong janitress yung mukhang nawawala sa lugar? Yung sobrang tahimik, parang may tinatagong sikreto eh. "Sila ni yata ang tinutukoy mo," sagot ng isa. "Matagal na yun dito, pero tahimik lang talaga. Wala namang ginagawang masama." "Yan nga ang mas nakakainis eh," sabay tawa ni Ken. Yung mga walang ambisyon pero nagpaparamdam ng presensya. Kung janitress ka, magmukha kang janitress. Huwag kang magmutang mysterious. Napailing na lang ang instructor. Alam niyang ganito talaga si Ken. At kahit nakakairitang minsan ang mga biro nito, hindi rin naman siya basta kinokontra. Masyado na itong mataas ang estado sa gym. Minsan ay naiisip niyang baka nga kailangan lang ng kaunting pakumbaba si Ken. Pero wala rin siyang lakas ng loob na magsalita. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang dumami ang followers ni Ken sa social media. May mga feature siya sa TV segments na local martial arts champions at lumabas pa sa isang online documentary kung saan inilahad niya ang kanyang humble beginnings. Bagamat hindi ito humble sa tunay na kahulugan ng salita. "Dati akong sakitin. Pero ngayon, tignan mo naman, six-pack na to pare," sabi niya sa kamera sabay tawa. "May mga idol-idol pa kayo dyan. Ako, idol ko sarili ko." Dagdag pa niya sa isang clip na mabilis ring kumalat online. Sa gym, nagmistula siyang bituin. Bawat galaw niya ay sinusundan ng mga trainee. Kapag may event, siya ang laging frontliner. Kung may bagong batch ng estudyante, siya ang unang ikinukwento. Ngunit kapalit ng lahat ng ito ay isang puso na hindi sanay magpakumbaba. Isang gabi, habang patapos na ang training at abala si Ken sa pagba-vlog ng sarili habang nagpapadiyak sa punching bag, napansin niyan nagwawalis si Lani sa gilid. Hindi niya ito kilala sa pangalan pero pamilyar na ang mukha. "Uy, miss!" sigaw ni Ken. "Pakibilisan mo nga, nagvi-video ako eh. Pang YouTube to, baka mapansin ng sponsors." Huminto si Lani, tumingin saglit, saka tahimik na tumamo. Hindi sumagot, hindi rin nagpakita ng alinmang emosyon.
Grabe pare, bulong ni Ken sa camera habang patuloy ang vlog. Yung mga pao talaga dito minsan, kala mo sila ang may-ari ng gym. Sa isang exhibition match ng gym na ginanap matapos ang isang linggo, si Ken ang bida. Napanood siya ng maraming bisita at partner companies at pinatunayan na naman niya ang kanyang husay sa laban. Madulas ang galaw, mabilis ang reflex at tiyak ang mga strike. Pagkatapos ng laban, may lumapit na isang trainee na nagtanong, "Sir Ken, wala po ba kayong natatalo?" "Hindi pa ako natatalo nang hindi ko ginusto." Sagot niya sabay tawa. "Pili lang ang pwedeng makatapat ko." Sa gabing iyon, habang abala pa ang lahat sa pakikipag-selfie kay Ken at pag-aayos ng event, si Lani naman ay tahimik na naglilinis ng mga upuang may dumi ng pagkain. Sinisiguradong walang maiwang basura sa sulok. Napadaan si Ken sa kanyang likuran, hawak ang energy drink at nagsalita ng patutsada. "Kung may laban ng pagwawalis, ikaw na siguro ang champion, no?" Hindi sumagot si Lani. Hindi siya tumingin. Tila wala siyang narinig. Ngunit kung napansin ni Ken ang balikat ng dalaga, baka nakita niya ang bahagyang panginginig ng kalamnan. Isang senyales na hindi dahil sa takot, kundi sa pagpigil ng sariling damdamin. Bumalik si Ken sa kanyang grupo, tuwang-tuwa sa sarili. Hindi niya alam na sa bawat yapak niyang pababa, sa bawat salita niyang mayabang, ay unti-unti niyang ginigising ang isang apoy na matagal nang pinilit kalimutan ng isang babae. Isang janitress na ang tingin ng marami ay walang kwenta, pero may dalang kwento ng sarili niyang laban. Sa loob ng gym na punong-puno ng mga pangalan, spotlight at medalya, wala ni isa ang nagtangtang alamin kung sino si Lani. Wala ni isa ang nagtangkang tanungin kung bakit tila may disiplina ang kilos niya o bakit sa kabila ng panlalait ay hindi siya lumalaban. Ngunit darating ang panahon na kahit ang pinakatahimik na anino ay mapipilitang humarap sa liwanag. At ang sikat na si Ken Tan, na ngayoy kinikilalang walang katapat, ay hindi pa natatanong kung handa nga ba siyang talunin ng isang taong hindi kilala ng karamihan. Ngunit matagal nang kilala ang tunay na laban sa buhay. Tahimik ang gabi sa gym nang mapag-utusan si Lani na linisin ang locker room ng mga lalaking atleta matapos ang isang mahabang araw ng training. Karaniwan nang naiwan ang lugar na may kaunting basang tuwalya, mamabote ng tubig at minsan ay bahagyang putik sa sahig na mula sa outdoor training mats. Bitbit ang kanyang cleaning cart, pumasok siya sa locker room, sanay na sa bawat sulok ng lugar. Kabisa na niya ang amoy ng pawis na sinamahan na ng sabon, ang mga kulob na tagong lugar sa ilalim ng benches, at ang tunog ng metal locker na minsan ay kusa pang bumubukas sa ihip ng hangin. Habang abala siya sa pag-scrub ng tiles, narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Napalingon siya at natanaw si Ken, kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa gym. Pawang mga sikat din at aspirant fighters. Tawa sila ng tawa, may dalang energy drinks at halatang hindi pa uuwi. Nagpunta sila sa dulo ng locker room kung saan may maliit na lounge area para sa mga elite members. "Bro, alam mo bang ang lakas ng reach ko ngayon?" Pagmamalaking wika ni Ken habang inilapagan isang bag sa upuan. "Sa last tournament, wala pa ring tumagal ng 5 minuto sa akin." Wala naman kasing may lakas ng loob na lumaban sa'yo dito. Yung ibang mga babae dito, halos manginig pag dumaan ka, tugon ng isa sa mga barkada niya. Except dun sa isang janitress. Yung tahimik lang, hindi natitinag kahit sinisigawan, sabat ng isa. Napakunot ang noo ni Ken. Yung weird? Yung mukhang ninja na hindi nagsasalita? Yun nga, ewan ko ba, pare, wala man lang reaksyon. Parang robot. Napahinto si Lani sa ginagawa. Hindi siya nakikita ng mga lalaki dahil nakaluhod siya sa kabilang hanay ng lockers. Pero malinaw na malinaw sa kanya ang bawat salitang binibitawan nila. "Ang labo ng gym na to, pare," muling sambit ni Ken. "Nagdabayad tayo ng malaki, tapos yung mga katulong dito parang may sarili pang pride. Hindi ba dapat, kapag mababang posisyon ka, alam mong mababa ka?" Tumawa ang grupo. Masakit sa pandinig, ngunit hindi ipabago para kay Lani. Ngunit may kakaiba ngayong gabi.
Hindi lang siya nasaktan, may kakaibang apoy na kumikiskis sa loob niya. Hindi dahil sa panglalait, kundi dahil sa pagmamaliit sa mga taong tahimik lang nagtratrabaho. Sa mga taong tulad niya. Tahimik siyang umalis mula sa kanyang pwesto at dumiretso sa harap ng locker room door. Tila bang hindi niya narinig ang usapan. Initiwan niya ang mop at sinabing mahinahon, "Makikiusap sana ako. Baka pwedeng pakibalik po ang mga basyong bote sa tamang lalagyan mamaya para hindi madulas ang susunod na gagamit." Nagkatinginan ang grupo, biglang natahimik. Si Ken ang unang nagsalita, may bahid ng panunuya sa boses. "Uy, nagsalita si Ate Janitress. Ang tapang ah. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Lilinisin ko lang din mamaya." Anilani, sabay yuko, pero may diin sa boses. Hindi arogante, pero hindi na rin gaya ng dati. Matapos siyang umalis, muling nagsalita si Ken, medyo mas tahimik na ngayon. "Grabe, akala mo kung sinong big time. Kung sabayan ko yan sa sparring, baka isang round palang bagsak na." Nagbiro ang isa. "Baka matalo ka pa bro. Baka may tagong powers yan." Nagtawanan na naman sila. Pero halatang may napukaw sa pag-uugali ni Ken. Sa unang pagkakataon, tila may kaunting inis sa kanyang muka. Hindi dahil sa insulto ni Lani, dahil wala naman itong sinabing masama, kundi sa ideyang may janitress na hindi natitinan sa kanyang presensya. Samantala, si Coach Dom na noon ay nagre-review ng recording ng training drills sa kanyang opisina na katabilan ng locker room, ay naulinigan ang halos buong usapan. Hindi niya ugaling makialam sa personal na affairs ng mga atleta, pero hindi niya rin pinalampas ang mahinahong pagtugon ni Lani. Nakita niya na mula sa isang sulok ng CCTV feed ay may tensyon sa mata ng dalaga. Hindi galit, kundi isang determinasyon na matagal na natutulog. Kinabukasan, kinausap ni Coach Dom si Lani habang nagpapahinga ito sa staff pantry. "Lani," bumad niya habang nag-aalok ng kape. "Kumusta ka kagabi?" "Maayos lang naman po," sagot ni Lani habang nilalagyan ng asukal ang kanyang mug. "Narinig ko yung sa locker room. Hindi ko sinasadya, pero naramdaman kong hindi lang basta pagtanggap yung ginawa mo. Parang may pahiwatig." Hindi agad sumagot si Lani. Tumingin muna siya sa bintana bago marahang nagsalita. "Hindi po ako mahina, Coach. Pinipili ko lang manahimik. Hindi ibig sabihin nun ay hindi ko kaya lumaban." Tumango si Coach Dom. "Alam ko at naniniwala ako, may dahilan kung bakit pinili mong maglinis kaysa pumalik sa laban." Napayuko si Lani. Tila isang lihim ang biglang naging bigat sa kanyang dibdib. "Pero tandaan mo," patuloy ni Coach Dom, "minsan kailangan mong ipakita sa mundo na kahit tahimik ka, hindi ka dapat tapakan. At kung handa ka, baka oras na para bumalik." Walang sagot si Lani. Ngunit sa kanyang pag-inom ng kape, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi ng kasiyahan, kundi ng pag-amin na baka nga may panahon ng darating. At mula sa isang gabing puno ng biruan at pagmamalaki, ay sinilang ang unang piraso ng isang pagbabagong di nila akalain sasabog sa gitna ng ring. Sa mata ng marami, si Lani ay isa pa ring janitress. Ngunit sa mata ng isang coach, siya ay isang sundalong nagkukubli sa loob ng mop at balde. Nasa isang sulok si Lani ng break room kinabukasan. Tahimik na tinatapos ang kanyang simpleng lunch. Kaning malamig, itlog na maalat, at tinadtad na kamatis. Wala siyang iniinda. Sanay na siya sa mga ganitong pagkain at higit pa riyan, mas gusto niya ang katahimikan sa lugar na iyon kaysa sa maingay at masikip na cafeteria ng mga trainee. Pero sa araw na iyon, may kakaibang presensya ang lumapit. "Pwede ba akong makiupo?" tanong ni Coach Dom, dala ang 2 cup ng instant coffee. Tumangulan si Lani, bahagyang nagulat sa pagiging kaswal ng coach. Sa tagal niya sa gym, ngayon lang ito lumapit sa kanya ng ganoon. Hindi para maghutos, kundi para makipagkwentuhan. "Kanina ko pa iniisip," panimula ni Coach Dom. "Hindi normal ang pagkilos mo sa training area, Lani. Hindi yun kilos ng ordinaryong tagalinis. May rhythm, may control, may posture." Napatingin si Lani sa kanya, pero hindi sumagot. Uminom lang siya ng tubig.
May background ka ba sa martial arts? Tuloy ni Coach Dong. Dating atleta ka ba? Tumahimik si Lani ng sandali. Kita sa mga mata niya ang pagtitimpi. Pero sa huli, bumuntong hininga siya at dahan-dahang nagsimulang magsalita. High school po ako noon, sa Bicol. Scholar ako sa isang public sports academy. Kwento niya, habang mariing nakatitig sa mesa. Nasa junior national team ako para sa karate. Tinutulungan ako ng isang local sensei, si Sensei Ibarra. Mabait siya, parang tatay na rin sa akin. Mumiti si Coach Dom, bahagyang nanlaki ang mata. Ibarra Mejia? Yung dating head coach ng regional tournament sa Naga? Tumango si Lani. Oo po, siya yun. Grabe, kilala ko yun. Mahusay, pero nawala siya bigla. Bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Ilang segundo ng katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Lani. Nasangkot siya sa kaso, hindi naman totoo, pero dahil walang pera, walang abogado. Napilitan siyang umamin sa isang pagkakasalang hindi niya ginawa. Dahil doon, natigil ang buong programa. Nagsara ang Sports Academy. Nawala lahat ng scholarship namin. Napakagatlabi si Coach Dom. At ikaw, anong nangyari sa'yo noon? Tumira ako sa bahay ampunan. Hindi ako umuwi sa tunay kong pamilya. Hindi nila ako tinanggap nung nalaman nilang nagka-issue ang coach ko. Para sa kanila, parang ako na rin ang salbahe. Hindi alam ni Coach Dom kung paano sasagot. Ni hindi niya akalaing ang tahimik na janitress na matagal na niyang pinapanood ay may ganitong lalim ang pinanggalingan. Matagal akong tumigil. Wala akong access sa training, wala akong sapat na pagkain. Kaya naghanap ako ng trabaho, kahit anong trabaho. Nagsimula ako bilang tagalinis sa isang construction site. Hanggang sa mapunta ako dito. Pero hindi mo sinukuan ang martial arts, aniya? Sinubukang unawain ang nararamdaman ni Lani. Hindi ko sinukuan sa loob. Sagot niya, marahang tumingin sa kanya. Pero pinatay ko yung ideya na maaari ko pa siyang balikan para hindi na masakit. Napayuko si Coach Dong. Ila ba may kasalanan siya? Kahit wala naman, pakiramdam niya ay nakatuklas siya ng kayamanang matagal nang nakabaon. Ngunit masaksihan din niya kung gaano kalalim ang pagkakabaon nito. Mula noong araw na iyon, hindi na nawala sa isipan ni Coach Dong ang kwento ni Lani. Gabi-gabi, sa tuwing natatapos ang training sessions ng mga trainee, sinasadyang magpaiwan si Dom para mapanood ang routine cleaning ni Lani. Hindi para bantayan, kundi para kilalanin ang disiplina sa bawat kilos nito. Hanggang sa isang gabi, habang papalabas si Lani ng main hall, hinarang siya ni Coach Dom. "Lani," tawag niya, "gusto mo bang subukan ulit?" Nagkibit balikat si Lani. "Subukan saan, Coach?" "Lumaban, magsanay ulit. Hindi para sa medalya, hindi para sa titulo. Para lang sa'yo." Nagtagal ang katahimikan. Sa loob ng mga segundo ay tila lumaban sa loob ng isipan ni Lani ang lahat ng kanyang takot at ang matagal na niyang tinatago. Ang pagnanais na muling maramdaman ang adrenaline ng galaw, ang tibok ng puso sa sparring, ang ritmo ng laban. "Wala akong gamit. Wala akong pambiling pants. Wala akong oras," sagot niya sa wakas. Ngunit ngumiti lang si Coach Dom. "Ako na ang bahala sa gamit. Sa oras, gabi naman ang pasok mo, di ba? Bago ka maglinis, kahit 30 minuto lang. Sa lumang court sa likod ng storage room. Wala doon ang ilaw ng gym. Pero doon, pwede tayong magsimula." Tinitigan siya ni Lani. Wala na siyang masabi. Sa dami ng taong dinaanan niya sa buhay, mga supervisor, manager, admin, kapwa janitor, ngayon lang may nagtangkang tanungin siya kung gusto pa ba niyang mabuhay para sa sarili niya. "Subukan natin," mahina niyang sagot. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang tahimik na pagbabalik ni Lani. Hindi bilang atleta na may pangarap na makasali sa torneo, kundi bilang isang tao na gustong bumalik sa mundong matagal na niyang nilisan.
Ang bawat galaw na itinuro muli ni Coach Dom ay parang sinasariwa niya mula sa kanyang kalamnan. Muscle memory, tawag nila. Ngunit para kay Lani, ito ay hindi lang alaala ng katawan, kundi pagbawi ng dignidad, ng sarili, ng kabataang ipinagkait sa kanya ng isang maling hustisya. At sa bawat gabi, sa bawat sipa, sa bawat suntot at pagbagsak ng hininga, unti-unting bumabalik ang katauhan ng babaeng matagal nang ginupo ng katahimikan. Ngayon, hindi na siya nagtatago. Ngayon, nagbubukas muli ang pinto. Hindi para sa mundo, para sa kanya. Makulimlim ang langit nang dumating si Lani ng maaga sa gym. 5:00 pa lang ng hapon pero nagbabanta na ang ulan, parang sinasalamin ang bukso ng kanyang damdamin habang tinatahak ang simentadong daan papunta sa pinto ng High Point Martial Gym. Sa kamay niya ay dala ang maliit na bag na may laman lamang na ekstrang t-shirt, tuwalya at water bottle. Mga gamit niya tuwing nagpa-practice kasama si Coach Dom sa lumang court sa likod. Gabi pa sana ang kanyang trabaho pero pinayagan siya ni Coach na dumaan ng mas maaga para makapag-training bago ang linisan. Sa kabilang banda, sa loob ng gym, ay abala si Ken sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa locker room. May paparating na eksibisyon sa susunod na linggo at kailangan niyang magpakitang gilas. Ipinagmamalaki niya ito sa lahat ng trainees, habang binibilang ang mga bagong sponsor na gustong pumasok sa kanyang kampo. Matapos ang isang maikling orientation sa mga baguhang atleta, dumiretso siya sa practice area para magpakitang gilas. Ken, sobrang ganda ng form mo sa last fight. Bati ng isa sa mga babaeng trainee habang nakatitig dito na para bang isang celebrity. May lalaban po ba sa'yo ngayon? Wala pa rin. Wala kasing kumaabot sa standards ko. Sagot ni Ken habang pinupunasan ang pawi sa leeg. Pero kung gusto mo, pwede kita maging sparring partner. Light lang. Tumawa ang grupo, panay ang tili ng mga dalaga, habang patuloy sa pagpapasikat si Ken. Sa gitna ng kaguluhan, dumaan si Lani, tahimik lang at may dalang mop sa balikat. Tila wala siyang naririnig sa tawanan at hiyawan, ngunit sa kanyang mata ay kita ang pagkailang. Hoy, tawag ni Ken nang mapansin si Lani. Ingat ka sa daan, baka madulas ako dyan tapos sisihin pa kita. Ikaw pa naman ang expert sa mop. Hindi siya pinansin ni Lani. Wala man lang reaksyon, ngunit iyon mismong kawalan ng sagot ang nag-udyok kay Ken para lalong asarin siya. Grabe naman, dinededma ako ng tagalinis. Nagtaray si Miss Mop. Nagtawanan muli ang grupo, ngunit may ilan sa mga bagong trainee ang bahagyang natahimik. Napansin nila ang matalim na titig ni Lani saglit bago ito tuluyang tumalikod. Sa hapon ding iyon, habang pauwi na ang karamihan at naghuhupa na ang ingay ng gym, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa may gilid ng training area. Nadulas si Ken habang paatras na nagpa-practice ng footwork. Tumama ang siko niya sa matigas na gilid ng dummy rack. Napamura siya habang hawak ang braso. "Ano ba yan?" sigaw niya. "Sino ba namang janitor ang hindi naglinis ng basa dito? Nakita niyo ba yun? May tubig?" Walang sumagot. Nasa gilid lamang si Lani noon, pinupunasan ang sahig ng microfiber cloth. Hindi niya inakalang aabutan pa siya roon ng kahit sinong trainee. Napalingon si Ken sa kanya at sumigaw, "Ikaw ba tong naglinis dito? Anong klaseng trabaho yan, ha?" Tumayo si Lani, hawak pa rin ang basahan. "Wala pong basa sa sahig kanina. Nagtapon po kayo ng tubig mula sa bote habang naglalakad. E di dapat pinunasan mo agad? Anong silbi mo dito? Magaling ka lang yata sa pagmamagalingan paggabi." Hindi pa man siya nakasagot, lumapit si Coach Dom na sakto ring dumaan mula sa opisina. "Ken, huwag mong sigawan ang staff natin. Saad nito, may otoridad sa boses. Responsibilidad nating lahat ang kalinisan at disiplina dito. Hindi tayo mga artista rito." Napangisi si Ken. Coach, janitress siya, hindi fighter. Kung gusto niyang respetuhin, edi sumali siya sa ring." Walang imik si Lani, ngunit sa mga mata niya, may pahiwatig ng isang apoy na patuloy lang pinaliliyab. Sa sumunod na mga araw, naging tahimik ang gym kapag nandoon si Ken at Lani.
Ngunit ramdam ng ilan ang tensyon tuwing nagkakasalubong ang dalawa. Lalo pa ngang mapansin ng isang trainee, si Lani, na tila may binubuong routine ng martial arts habang nag-i-stretch sa likod ng storage area isang gabi. Uy, kwento ng trainee sa mga kasamahan niya. Parang may alam sa martial arts si Ate Janitress. Nakita ko kagabi, ang linis ng galaw, parang pro. Baka nagkataon lang. Baka nanonood lang yan ng mga MMA sa YouTube. Sagot ng isa, sabay tawa. Ngunit kumalat ang chismis. Hanggang sa isang araw, habang break ng sparring session, biglang tinawag ni Ken ang atensyon ng lahat. Guys, wika niya. Napag-isipan ko, gusto ko ng mas challenging na sparring partner sa susunod. Yung unpredictable. Yung janitress. Biglang nagtawanan ng buong grupo. Lahat ay napalingon kay Lani na noon ay tahimik na pinupunasan ang mat sa gilid. Tumayo si Ken, dumiretso sa gitna at itinuro si Lani. Ate, gusto mong sumapak sa friendly sparring? Para makita natin kung may tinatago ka ba talaga? Hindi kumibo si Lani. Nanatiling nakayuko. Ngunit ang kanyang pagkilos ay hindi nagpakita ng kahinaan. Takot? Pan-asar ni Ken. Ngunit sa halip na sumagot, marahang tiningnan ni Lani si Coach Dom na noon ay nakatayo sa may gilid ng gym. Tumango ito, bahagyang ngumingiti. Para bang sinasabi, ito na ang simula. At bagamat hindi pa sumasagot si Lani, ang kanyang mata ay nagsimulang magliwanag sa kakaibang anyo. Hindi ng yabang, kundi ng katahimikang may puwersang hindi kayang sukatin ng kahit sinong may maingay na bibig. Ang unang pagkakabangga ay nagsimula sa paang matapilok at mop na walang kasalanan. Pero ito ang magbubukas ng pintuan sa isang pagkakabanggaan na hindi lang katawan ang maglalaban, kundi dangal laban sa ego, kahimik na prinsipyo laban sa ingay ng kayabangan. Tanghali noon, maingay ang buong gym. Abala ang mga trainee sa kani-kanilang routine habang nagpapaikot ang mga coach sa pagtuturo ng proper form, footwork, at conditioning drills. Sa isang sulok ng ring, nakaupo si Ken habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Nililibang niya ang sarili sa mga comments sa isa sa kanyang mga bagong upload sa social media. Isang video na nagpapakita ng kanyang one-punch KO laban sa isang baguhang fighter sa exhibition. Ang galing mo talaga, idol. Kahit sinong kalaban, bagsak agad. Wala ka ng katapat. Ilan lamang sa mga mabababaw ngunit masarap basahin para kay Ken. Lumapit ang isang trainee si Marco, sabik na sabik habang may hawak na bote ng tubig. Sir Ken, nakita ko po yung video kagabi. Galing ng timing nyo. Wala pa ring tumatapat sa inyo hanggang ngayon. Ngumisi si Ken parang may ibinubulong na kayabangan sa kanyang sarili. Wala pa rin bro. Saka yung mga tao rito, takot na nga makasparing ako. Baka kasi mapahiya. Sumabay sa kanya ang dalawa pang coach na kabiruan niya sa tuwing break. Di hanap ka ng bago. O baka gusto mong itry si Ate Janitress. Mukhang hindi natitinag yun sa presensya mo, Ken. Nagkatinginan sila, sabay nagtawanan. Sa gitna ng usapan, dumaan si Lani. May bitbit na bagong mop at hawak ang bote ng disinfectant. Diretso lang ang lakad, hindi lumilingon, hindi nagpapansin. Sanay na siyang naririnig ang sarili bilang Ate Janitress o yung tagalinis. Pero nitong mga huling araw, tila mas naging matalim ang mga mata ng mga tao sa kanya. Ngunit tila hindi makatiis si Ken sa ganung uri ng kawalang respons. Tila hindi siya sanay na hindi binibigyan ng atensyon, lalo na kung alam niyang siya ang sikat. Uy ate, tawag niya habang nilalakas ang boses para marinig ng lahat. Sumong sumali sa ring? Baka sakaling may talent ka pala sa pagsipa ng timba. Tumawa ang ilan, ang iba natahimik. Hindi lahat ay natuwa sa biro. Ngunit si Lani, gaya ng nakasanayan, ay hindi sumagot. Sa halip, tinapos niya ang kanyang ginagawa sa gilid, itinapon ng punasan sa timba at marahang humarap sa kanila. Tahimik lang po ako, pero hindi ibig sabihin na wala akong maririnig. Anya, mahinahon ngunit direkta. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa hangin. Hindi sanay ang lahat na marinig siyang magsalita. Si Ken naman, tila na sorpresa. Ngunit hindi nagpatalo. Uy,
Sumagot na siya, mukhang game na to, mga pre. Sigaw niya, sige nga, kung palaban ka, sparring tayo para makita ng lahat kung kaya mong humarap kahit di ka lang naglilinis ng sahig. May ilan pang trainee ang tila natuwa sa ideya. Sir Ken, yan ang gusto naming makita. Si Janitress laban kay Black Belt. Hindi pa rin mimik si Lani. Muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa trabaho at tumalikod na tila walang narinig. Ngunit sa loob niya, may umuusbong. Hindi galit kundi isang panawagan sa sarili. Hindi para patulan ang hamon bilang pagyayabang, kundi bilang pag-angat sa respeto ng mga taong madalas tumingin sa iba sa pamamagitan lamang ng titulo at kasuotan. Kinagabihan matapos ng regular training. Pinuntahan siya ni Coach Dom sa lumang court sa likod ng storage room kung saan sila madalas mag-practice. May dalang simpleng protective gear si Coach, isang lumang helmet, training mitts at body pad. Kumusta ang araw mo? Tanong niya habang inaayos ang mga gamit. Mas tahimik kaysa dati, sagot ni Lani habang nilalagyan ng tape ang kanyang mga daliri. Pero hindi ka tahimik sa loob. Nakita ko yung tingin mo kanina sa ring. Nararamdaman ko. Hinahamon ka hindi dahil gusto nilang malaman kung kaya mo. Hinahamon ka kasi. Ayaw nilang paniwala ang kaya mo. Hindi naman ako para patunayan ang sarili ko sa kanila. Aniya. Ngumiti si Coach Dom. Alam ko, pero minsan hindi mo ginagawa yon para sa kanila. Ginagawa mo para sa mga tulad mo, na araw-araw binabaliwala, pero araw-araw pa ring bumabangon. Tumango si Lani. Wala nang kailangang sabihin. Alam niya na ang bawat sipa at suntok na kanyang pinupukol tuwing gabi ay hindi lamang para sa training, kundi para sa mga kababaihang tulad niya, na matagal nang hindi binigyan ng espasyo sa mundong laging inaangkin ng may titulo. Kinabukasan, hindi pa man siya nakalalapit sa loob ng gym ay may bulong-bulungan na agad. Gabi daw may training si Ate Janitress. Baka nga marunong nga. Baka kaya ni Ken. O baka naman nagpapanggap lang. Habang pinupunasan ni Lani ang sahig sa gilid ng training area, nilapitan siya ni Ken, nakangisi. So ano na ate? Wika nito. Game ka na ba sa sparring? Huwag kang matakot, hindi ako mananakit. Masakit lang ego mo pagkatapos. Napatingin si Lani kay Coach Dom na nasa malapit lang. Tumango ito, walang salita. Saglit na katahimikan at saka muling hinarap ni Lani si Ken. Kung may oras ka bukas, 4:00 ng hapon, ako na ang maglilinis ng mat pagkatapos, sagot niya diretsahan. Nagkagulo ang paligid. Tumili ang ilang trainee. Ang iba'y natahimik, hindi makapaniwala sa narinig. "Oh, ayan na!" sigaw ng isa. "May laban! Si Janitress lalaban kay Ken!" Ngumiti si Ken halos hindi makapaniwala. Well, finally, excited na akong malaman kung sino mas magaling magwalis ng sahig. Ikaw ba o ako? Ngunit si Lani ay hindi nangumiti. Hindi siya sumabay sa biro. Dahil para sa kanya, ang laban na ito ay hindi tungkol sa aliw o libangan. Ito ay laban ng respeto. Para sa mga tahimik, para sa mga inaapakan, para sa mga hindi pinakikinggan. At sa ring, walang janitress, walang champion. Doon ang lahat ay pantay hanggat may lakas kang humarap at tapang kang manindigan. Ang buong gym ay tila binuhusan ng bagong enerhiya kinabukasan. Mabilis na kumalat ang balita. Ang tahimik na janitress na si Lani ay lalaban kay Ken sa isang friendly sparring match. Hindi ito opisyal na event, ngunit parang mas higit pa roon ang impact sa mga trainee, staff, at kahit mga regular na bisita ng High Point Martial Gym. Mula sa mga locker room hanggang sa reception, isa lang ang paksa ng lahat ng usapan. Ang labang hindi inaasahang mangyayari. Ate Janitress? Laban kay Ken? Baka isang suntok pa lang togsak na yon. Ani Marco habang nagbubuhat ng dumbbell. Baka nga, pero kung totoong may alam siya, nakakahiya si Ken pag natamaan siya. Sabat ng isa, sa isang sulok ng gym, tahimik si Lani. Nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang routine, pero ngayon, mas ramdam ng lahat ang pagbabago sa kanyang aura.
Wala pa rin siyang sinasagot sa mga nagtatanong. Ang tanging ginagawa niya ay sundin ang trabaho, tapusin ang kailangang linisin at umalis sa oras. Ngunit ang hindi alam ng marami, sa bawat pagsapit ng gabi matapos ang kanyang duty, ay tuloy-tuloy ang matinding training sessions kasama si Coach Dong. Sa likod ng storage room, kung saan ang ilaw ay nanggagaling lamang sa iisang bombilya at ilaw ng buwan, binuhay nilang muli ang dating ritmo ni Lani. At higit pa, tanda mo pa ba kung paano mag-shift ng weight sa kaliwa para maiwasan ang low kick? Tanong ni Coach Dom habang nakasuot ng body pad. Mas naging automatic na siya sa katawan ko ngayon. Sagot ni Lani, sabay ikot at sipa. Isang clean roundhouse kick na dumapo sa pad ng may eksaktong lakas at bilis. Napangiti si Coach. Lumalabas na ulit ang instinct mo. Pero tandaan mo, hindi lang tatawan ang kalaban sa sparring. Igo rin. Huwag mong sabayan ang yabang ni Ken. Tumango si Lani. Hindi ako lalaban para patunayan na mas magaling ako. Lalaban ako para malaman nila na hindi lahat ng tahimik ay mahina. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang training nila. Pinaigting nila ang core strength ni Lani, mga plank hold na halos umabot ng 5 minuto, cardio drill sa hagdan ng bodega, at mga reflex test gamit ang tennis ball at mabilisang galaw ng kamay. Hindi ito fancy, walang high-tech na gamit. Ngunit bawat pawis na tumutulo kay Lani ay galing sa taos-pusong disiplina. Sa kalagitnaan ng isa sa kanilang session, napahinto si Lani. Napahawak siya sa tuhod habang hinihingal. "Coach, tanong lang," wika niya habang pinupunasan ang pawis. "Bakit mo ginagawa to para sa akin?" Napatingin si Coach Dom sa kanya. Hindi agad sumagot. Kinuha niya ang bote ng tubig at iniabot ito kay Lani. "Dati akong assistant coach sa isang provincial team," panimula niya. "May isa akong atleta tulad mo. Tahimik, disiplinado, pero palaging binabaliwala kasi hindi siya maganda, hindi sosyal, hindi maangas. Pero siya ang pinaka-committed. Pinaglaban ko siya noon. Pero natalo siya hindi dahil mahina siya, kundi dahil walang naniwala sa kanya." Napatingin si Lani. Anong nangyari sa kanya? Tumigil siya. Nagtinda ng barbecue. Nabalitaan ko lang, namatay siya sa aksidente nang hindi man lang nasilip ulit ang mundo ng martial arts. Kaya ngayon, ayokong may isa pang tulad niya na hindi mabibigyan ng pagkakataon. Tahimik na tumango si Lani. Hindi niya kinailangang magsalita pa. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang laban niya ang darating na sparring. Laban iyon para sa mga taong tulad niya, para sa mga simpleng babae, para sa mga tagalinis, kasambahay, ulilang atleta at lahat ng tumitindig araw-araw kahit walang nakakakita. Kinabukasan, dumating si Coach Dom sa gym, bitbit ang isang lumang sports bag. Nilabas niya ang isang simpleng set ng gear, isang faded na training shirt, compression shorts at isang pares ng gloves. "Para sa'yo," ani niya kay Lani. "Ito ang gamit ko noon sa finals ng Southeast Asia Regional Cup. Wala na akong balak magsuot ulit niyan. Sa'yo na." Napatitig si Lani sa gear. Hindi ito mamahalin. Wala itong logo ng sponsor. Pero sa loob nito ay may kasaysayang mas mabigat pa sa mga medalya. "Hindi ako sigurado kung mananalo ako, Coach," sabi niya habang inaabot ang bag. "Hindi rin ako sigurado," sagot ni Coach na tangipi. "Pero sigurado ako, kahit anong mangyari, hindi na sila makakatingin sa iyo ng pareho ulit." Mula noon, naging mas focus si Lani. Sa bawat araw bago magtrabaho, kumigising siya ng mas maaga para mag-jogging. Kumakain siya ng mas maayos, bawat galaw niya sa loob ng gym ay may layunin. Kahit papanlabas ay tila janitress pa rin ang turing sa kanya ng marami. Wala siyang inaksayang salita. Lahat ay pinadama niya sa kilos. Ilang araw bago ang sparring, nag-post si Ken sa kanyang social media. "Breaking news, lalaban ako sa isang underdog. Di ko alam kung sparring o street cleaning contest. Haha, Team Ken, no mercy." Marami ang natawa, marami rin ang na-excite. Pero isang comment lang ang bumagsak na may libo-libong likes. Minsan ang hindi maingay, sila ang may pinakamalakas na suntok. At habang papalapit ang araw ng sparring, hindi lamang mga tao sa gym ang nakakaalam. Maging mga dating trainee,
ilang MMA vloggers at ilang tagahanga ni Ken ay nagsimulang magtanong, sino ba si Lani? At doon, sa gitna ng katahimikan, nagsimula nang lumitaw ang pangalan niya. Hindi na lang sa listahan ng mga staff na tagalinis, kundi bilang isang misteryosong babae na maaaring maging sagot sa isang mundo ng kayabangan at pangmamaliit. Isang simpleng babae na ilang taon nang tahimik, pero ngayon, handa nang tumayo sa gitna ng ring. Mainit ang hapon nang sumapit ang inaabangang araw. Alas 4 pa lang ngunit tila may piyesta sa loob ng High Point Martial Gym. Hindi dahil may opisyal na event, kundi dahil ang buong komunidad ay naiintriga sa isang laban na hindi nila inaasahan. Si Ken Tan, ang mayabang ngunit tinitingalang black belt, laban kay Lani, ang tahimik na janitress na ngayon palang lumantad sa spotlight. Sa labas ng gym, may mga trainee na hindi naman nakaschedule ang training, ngunit nagpunta pa rin, bitbit ang cellphone para mag-record o manood. Ang ilan sa mga coach ay naroon din, habang ang mga staff ay abalang nadaayos ng maliit na espasyo sa main ring. Nilagyan ng upuan para sa mga manonood at pinunasan ang bawat sulok ng mat para sa kakaibang laban. Walang official referee. Ani Coach Dom habang pinagmamasdan ang lugar. Pero ako na ang mag-oversee para lang siguraduhin na walang sasobra. Tumamo ang isa pang coach. Sana friendly lang talaga ang dating. Baka mapahiya yung babae. Baka mapahiya si Ken, sabat ng assistant na si Paul sabay ngiti. May naririnig na ako sa likod. Si Lani raw may dating national experience. Pwede, sagot nun isa. Pero iba pa rin si Ken. Competitive yun. Ma-pride pa. Samantala, sa loob ng locker room ng staff, tahimik na nagbibihis si Lani. Suot niya ang faded training shirt na bigay ni Coach Dom, kasabay ng simpleng compression shorts at lumang gloves. Sa salamin, tinitigan niya ang sarili. Hindi para tingnan ang hitsura, kundi para alalahaning ang landas na tinahak niya para umabot sa sandaling ito. Hindi ito para sa medalya, hindi ito para sa spotlight. Bulong niya sa sarili, ito ay para sa dignidad. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Coach Dom, may bitbit na maliit na towel. Kaya mo na ba? Tanong niya. Handa na ako, Coach. Sagot ni Lani, diretso ang tingin. Paglabas nila sa locker room, sumambulat ang bahagyang palakpakan, hindi para bumati, kundi para kilalanin ang kanyang presensya. Hindi sanay si Lani sa ganitong mga titig. Noon, tila hindi siya nakikita. Ngayon, tila lahat ng mata ay nakafocus sa kanya. Ngunit sa halip na pangamba, kalma ang kanyang hininga. Tinungo niya ang ring na tila ba isa na namang sahig na kailangang linisin, ng maling pananaw ng kayabangan ng pangmamaliit. Ilang sandali pa, dumating si Ken. Suot ang pinakabagong branded gear, may bitbit pang personal vlogger na sumusunod sa kanya para mag-record. Humakbang siya sa ring na para bang artista sa pelikula, naka-headphones pa at panay ngiti sa mga sumisigaw ng pangalan niya. Ken, kayang-kaya mo yan. Pakitaan mo ng tunay na black belt. Sa kabila ng dami ng sigawan, panatag pa rin si Lani. Pumasok siya sa ring na walang kahit anong aksyon na naghahamon. Relax, nakafocus at parang hindi niya pinapansin ang ingay. Ladies and gents, ani Coach Dom habang tumayo sa gitna. Sparring lang ito. Walang intensyonan na pananakit. Respect at control ang rule. Ready? Tumango si Ken, always ready. Sabay tingin kay Lani na para bang may pang-uuyam. Tumango rin si Lani. Oo, sumenya si Coach Dom. Start? Unang umikot si Ken. Magaan ang paa, tila pinoforma pa ang galaw. Sinubukan niyang asarin si Lani sa pamamagitan ng fake punch sa hangin. Hindi tinamaan pero malapit sa mukha ng dalaga. Hindi gumalaw si Lani, tila hindi apektado. Huwag kang matakot, ani Ken, pabulong. Kaya ko lang to mga 2 minutes. Ngunit sa ikalawang fake punch niya, biglang umatras si Lani ng eksaktong distansya, isang precise sidestep at mabilis na tinapik ang braso ni Ken para ilihis ito. Sabay ikot pabalik sa defensive stance. Nagulat si Ken. Wow, marunong ka nga pala. Sa ikalawang palitan, nagbato si Ken ng 1-2 combination. Umilag si Lani. Hindi lang basta iwas, may rhythm ang galaw, parang sinasayaw niya ang mga suntok. Sa bawat iwas niya, para siyang sumusulat ng mga galaw sa hangin.
Wala pang 1 minuto, ramdam na ng mga nanonood na iba ang laban na ito. Uy, parang hindi siya baguhan. Bulong ng isa sa audience. Tama nga yung narinig ko, may training dati. Sa kalagitnaan ng 2 minuto, biglang umatake si Lani, isang quick low kick na sumadi sa gilid ng binti ni Ken. Hindi malakas pero sapat para magpabago ng balanse. Aray, ani Ken, sabay lingon sa mga kaibigan sa gilid. Mukhang seryoso to ah. Hindi na siya nagbiro, bumitaw siya ng isang mabilis na hook na nasalo ni Lani gamit ang tight guard. Sumunod ay isang body shot. Pero bago pa ito tumama, nakailag na siya sabay umatras at tumayo ng tuwid. Kalmado, hindi hingal, hindi nataranta. Sa 4 na minuto, pareho na silang pawis. Ngunit sa ekspresyon ng muka, malinaw ang kaibahan. Si Ken, bigo na sa ilang suntok. Si Lani buo pa rin ang konsentrasyon. Maya-maya isang malinis na counter ang tumama mula kay Lani. Isang short straight punch sa gitna ng pag-atake ni Ken. Tinamaan ang dibdib nito at napaatras. Tumahimik ang buong gym. Bumalik sa stand si Lani, walang galit, walang yabang. Tuniin si Ken kay Coach Dom. Tuloy pa ba? Tunango si Coach Dom. Choice mo. Ngumiti si Ken, tila hindi makapaniwala. Okay, tuloy. At sa huling minutong ibinigay ng sparring, hindi na nakabawi si Ken. Hindi siya tinamaan ng malalakas, pero hindi rin siya nakadikit kay Lani. Parang nilalaro siya, hindi sa pambabastos, kundi sa antas ng disiplina na hindi niya inaasahan. Pagkatapos ng huling round, sumenya si Coach Dom. Time. Tumigil si Lani sa gitna ng ring at bahagyang yumuko bilang paggalang. Gumanti ng bahagyang tango si Ken, pero ngayon wala na ang ngiti. Wala na ang angas. Tahimik ang mga manonood. Hindi sila makapaniwala. Hindi man bagsak si Ken, pero malinaw sa lahat kung sino mas kalmado, mas disiplinado, at mas handa. At sa gabing iyon, may bagong kwento ang gym. Hindi tungkol sa isang black belt, kundi tungkol sa isang babae na tahimik lang. Ngunit sa isang laban ay ipinakita kung paanong ang respetong hindi ibinigay ay kayang kuhanin. Hindi sa sigaw, kundi sa isang suntok na may dangal. Kinabukasan, matapos ang sparring, tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng High Point Martial Gym. Hindi na ito ang parehong lugar na pinamumugaran ng maingay na confidence ni Ken o ng tahimik na pagkakaila kay Lani. Ngayon, bawat trainee ay tila may bit-bit na tanong sa isipan. Paano nangyaring natalo ni Lani si Ken? Hindi man idineklara ang laban bilang panalo-talo, malinaw sa lahat kung sino ang namayani. Hindi sa lakas, kundi sa composure, disiplina at tunay na galaw. Sa training area, tila naging usap-usapan ang bawat ikot, bawat galaw, at bawat hindi inaasahang counter ni Lani. Grabe yung footwork niya, bro. Sambip ni Marco sa kapwa trainee habang pinapanood nila ang video na kuha ng isa sa mga nanood. Hindi siya bumitaw ng suntok para lang makabigwas. Alam niya talaga ang ginagawa niya. Ang linis ng timing, akala ko joke lang tong laban. Pero parang si Ken pa ang naging amateur, sagot naman ng kausap niya. Ang video ng laban ay umabot na sa libo-libong views online. Isang trainee ang palihim na nag-upload nito. At ang title, Tahimik na Janitress, Binigo ang Mayabang na Black Belt. Hindi nagtagal, nagsimula na itong kumalat sa social media. Sa mga forums ng MMA, sa TikTok clips na may slow motion, at sa ilang vloggers na nagtatangkan i-analyze kung saan nagkamali si Ken at paano nabigla ang lahat kay Lani. Sa gitna ng lahat ng ingay, si Lani ay nanatiling tahimik. Pumasok siya sa trabaho na parang walang nangyari. Wala siyang suot na espesyal na damit, walang bakas ng kayabangan sa katawan. Naglinis siya ng mga mat, pinunasan ang mga salamin, at tahimik na inayos ang mga training gears sa storage. Ngunit ngayon, ang mga mata na dati hindi sumusulyap sa kanya ay tila hindi na makatingin ng direkta. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa respeto. Good morning, Ma'am Lani. Bati ng isang baguhang trainee, bahagyang yumuko pa. Napatingin si Lani at bahagyang tumango.
magandang umaga. Samantala, si Ken ay hindi pumasok sa gym kinabukasan. Maging sa chat group ng mga instructor, hindi siya nagpaparamdam. Ilang araw ang lumipas na hindi siya makita at ayon sa mga balita, nagpunta muna siya sa probinsya para magpahinga. Hindi siya nagsalita tungkol sa laban, hindi rin siya naglabas ng pahayag. Napahiya kasi, bulong ng isa sa mga assistant coaches. Di sanay si Ken na hindi siya ang bida. Sa kabilang banda, isang tao lang ang tahimik na nakamasid sa lahat, si Coach Dom. Sa kanyang mesa ay may ilang sulat ng pasasalamat mula sa mga trainees at parents. May ilang nagsabing gusto na raw sumali sa evening class kung saan si Lani ang maglilinis, para lang makakita kung paano gumalaw si Ate Lani. Isang hapon, habang nakaupo si Lani sa break room at tahimik na kumakain ng tinapay, lumapit si Coach Dom, bitbit ang isang envelope. Sulat para sa'yo, ani niya, galing sa dating kaklase mo sa National Junior Team. Napanood niya ang video online. Napataas ang kilay ni Lani. Kaklase? Sino po? Si Irene, yung main contender sa Mindanao noon. Nagtatrabaho na ngayon sa Thailand bilang assistant instructor ng isang MMA camp. At ayon sa sulat niya, sabay abot ng envelope, naghahanap daw sila ng bagong assistant. Napanood ka raw niya at gusto kanyang imbitahan. Napayuko si Lani habang hawak ang sulat, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi ito pangarap na sinadya niyang abutin. Hindi rin ito layunin na pinlano niyang tapatan. Pero ngayon, tila binuksan ng tadhana ang isang pintuan. Pinto ang matagal nang sarado mula pa noong iwan siya ng nakaraan. Coach, dapat to ba itong tanggapin? Mahina niyang tanong. Lani, hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na muling tumapak sa ring ng buhay nila. At mas bihira pa yung mga taong pinipili ang dignidad bago ang karangalan. Pero ikaw, binigyan ka na ng mundo ng karapatan para pumili. Sagot ni Coach Dom. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Hindi sumagot si Lani. Pero sa kanyang mga mata, may kilig na tila hindi niya maintindihan. Hindi ito tuwa, hindi ito pagyayabang, kundi isang tahimik na kumpirmasyon. Baka nga, karapat-dapat ako ulit. Sa susunod na araw, bumalik si Ken sa gym. Tahimik. Walang kamera, walang yaya, walang barkada. Suot lang niya ay simpleng hoodie at shorts. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan. Walang bumati, walang nangutya. Ngunit alam niyang lahat ay nakatingin. Pumunta siya sa main floor at doon nakita niya si Lani. Nakasalukuyang inaayos ang mga mats. Nilapitan niya ito. Lani, mahinang tawag. Napatingin si Lani, hindi nagulat. Tila inaasahan niya ang pagdating ni Ken. Salamat, sabi ni Ken. Hindi lang sa laban, kundi sa pagturo na hindi lahat ng may gloves ay tunay na mandirigma. Tumingin lang si Lani. Salamat din sa pagbigay ng espasyo. Nag-abot sila ng kamay. Isang tahimik ngunit makapangyarihang simbolo ng respeto. Sa huli, hindi naging kaaway si Ken. Nabing tulay siya sa pagbubukas ng panibagong yugto para sa isang babaeng minsang binura ng lipunan. Isang janitress na may disiplina, lakas at paninindigang hindi kailanman sumigaw. Pero narinig ng lahat. Lumipas ang isang linggo matapos ang hindi inaasahang sparring ni Lani at Ken. Ngunit ang epekto nito ay tila patuloy na umuugong hindi lamang sa loob ng High Point Martial Gym, kundi maging sa labas ng komunidad ng mga atleta. Sa social media, ang video ng laban ay patuloy na binabahagi, nire-repost at pinag-uusapan. Hindi dahil ito ay brutal o mapanira, bagkus dahil ito ay makapangyarihang tahimik. Isang simpleng janitress ang humarap sa isang kilalang black belt. At sa kabila ng lahat ng inaasahan, siya ang humawak ng kontrol sa laban. Grabe bro, tignan mo tong slow-mo version. Ani Marco sa kapwa trainee habang hawak ang cellphone. Yung hook ni Ken, muntik na niyang ibagsak yun dati sa laban sa Batangas. Pero kita mo kung paano sinalo ni Ate Lani. Ang linis. Tapos yung counter niya, parang wala lang. Pero ang bigat pala, kita mo kung paano umatras si Ken pagkatapos, sabat ng kasama niya habang nagre-review ng footage. Sa comment section ng viral clip, mga netizen ang nagsusulat ng iba't ibang opinyon. Dito mo makikita, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kahit janitress, pwedeng champion kung may disiplina. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasa suntok kundi sa paninindigan.
Ang hashtag na Janitress Knockout ay umabot ng trending topic sa loob lamang ng 2 araw. Ilang TikTok content creators ang gumawa pa ng content kung saan ginagaya nila ang galaw ni Lani sa video. May mga nagsimula na ring magsaliksik tungkol sa kanya, ngunit wala silang makitang profile. Walang social media account si Lani, walang public persona, tila isang misteryosong bayani na sumulpot, lumaban, at bumalik sa kanyang katahimikan. Samantala, sa opisina ni Coach Dom, sunod-sunod ang email. May nagpadala ng mensahe mula sa isang regional sports publication na gustong kapanayamin si Lani. May isa namang sports academy sa Visayas na nagsabing gusto nilang imbitahan si Lani para magbigay ng inspirational training talk para sa mga scholar nilang atleta. Napansin na rin tayo ng ibang gym, wika ni Coach habang hawak ang laptop. Lani, gusto mo ba ng exposure? Gusto mo bang sumikat? Hindi ako sanay sa spotlight, Coach. Sagot ni Lani habang nag-aayos ng mga gloves sa storage. Pero kung makakatulong ito sa ibang katulad ko, bakit hindi ko sibukan? Pinag-isipan nilang mabuti. Sa huli, pumayag si Lani sa isang panayam. Pero may kondisyong siya. Ayaw niyang pag-usapan ang nakaraan niya, lalo na ang tungkol sa kanyang sensei na minsang nadawit sa kaso. Gusto lamang niyang ibahagi ang kahalagahan ng disiplina, paggalang at pagpili lang tatahimikan sa gitna ng maingay na mundo. Nang ilabas ng isang kilalang YouTube sports channel ang feature kay Lani, agad itong umani ng daan-daang libong views. Ang title ng episode, The Silent Fighter, From Utility Staff to Symbol of Strength. Naging tampok dito ang kanyang gabi-gabing routine ng paglilinis, ang simpleng training area sa likod ng storage room, at ang gabing tumayo siya sa ring bilang hindi lamang janitress, kundi tunay na mandirigma. Isinalaysay ni Coach Dom sa panayam ang mga nakita niya kay Lani mula pa noong una. May ibang disiplina tong si Lani. Hindi mo kailangan tanungin kung may laman ang loob niya, makikita mo sa kilos. Matagal ko nang napansin na may rhythm siyang parang atleta. At nang malaman ko ang nakaraan niya, doon ko napagtantong hindi siya basta tagalinis. Isa siyang dating mandirigma na naipit lang sa tahimik na buhay. Maging si Ken ay nabanggit sa video, hindi para lait-laitin, kundi para ipakita ang kabuuan ng kwento, na minsan ang pagkapahiya ay pwedeng maging daan sa pagpakumbaba. Hindi ko na kailangan ng rematch, ani Ken sa isang maikling clip. Ang turo sa akin ng laban na yon ay higit pa sa pagkatalo. Tinuruan ako ni Lani ng respeto. Hindi niya sinabi pero pinaramdam niya. Samantala, ang mga dating fans ni Ken ay tila nahati. May ilan na nagsabing dapat bumawi si Ken, habang mas marami ang humanga sa pagpapakumbaba niya matapos ng laban. Ngunit ang tunay na pagkapanalo ay hindi na kay Ken. Si Lani na ang puso ng kwento. Habang ang social media ay patuloy sa pag-ikot, si Lani ay hindi nagbago ng routine. Pumapasok pa rin siya sa parehong oras, naglilinis pa rin ng parehong sahig at tinatapos pa rin ang bawat araw ng may paggalang sa lahat. Ngunit hindi na katulad ng dati ang tingin sa kanya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng gamit sa may gilid ng training mat, lumapit ang isang batang babae, anak ng isa sa mga coach. Ate Lani, mahinang wika ng bata, paano po ba maging matapang kahit natatakot ka? Napatingin si Lani. Lumuhod siya para pantayan ang taas ng bata. Hindi mo kailangang ipakita na hindi ka natatakot, sagot niya. Ang pagiging matapang ay yung ginagawa mo pa rin kahit natatakot ka. Mula noon, naging inspirasyon si Lani sa mga bata at kabataan sa loob ng gym. May ilan na gustong turuan siya kung paano gumawa ng sariling vlog. May ilan namang nagsabing gusto na rin nilang mag-training hindi para maging sikat, kundi para matutong maging disiplinado tulad niya. Sa huling bahagi ng linggo, lumapit ang gym director sa kanya. Lani, ani nito habang hawak ang proposal letter. Iniisip naming magbukas ng bagong program para sa staff na gustong sumubok ng martial arts. Gusto ka naming gawing mentor. Hindi lang janitress, kundi gabay sa mga hindi pa naniniwala sa sarili nila. Payag ka ba? Hindi agad nakasagot si Lani.
tumingin siya sa paligid, sa mga trainee na ngayoy nakangiti sa kanya, sa mga staff na bumabati, at sa lumang mop na minsan ay naging tanging sandata niya sa laban sa buhay. Mumiti siya. Kung makakatulong ito sa mga tulad ko, payag na payag ako. At sa sandaling iyon, opisyal na nabura ang dating katahimikan sa pangalan ni Lani. Dahil ang dating janitress na binabaliwala ay ngayon ay naging boses ng respeto, disiplina at tunay na lakas. Isang umaga, habang abala si Lani sa pag-aayos ng training mats, may hindi inaasahang bisita ang dumating sa High Point Martial Gym. Nakasuot ng simpleng long-sleeve polo at may bit-bit na leather folder. Pumasok ang isang babae na tila may hinahanap. Tinabihan siya ng receptionist. "Ma'am, sino po ang sadya ninyo?" "May appointment po ako kay Coach Dominic." Sagot ng babae na may mahinhing tono, ngunit matatag ang tindig. "Ako po si Maris Delgado. Galing ako sa isang international martial arts camp sa Thailand." Narinig ito ni Coach Dom mula sa opisina at agad na lumabas. "Miss Delgado?" Bati niya habang nakikipagkamay. "Ako si Dominic. Pasok po kayo sa opisina." Sa loob ng susunod na 15 minuto, napuno ng katahimikan ang opisina habang nagpapalitan ng impormasyon ang dalawa. Lumalabas na si Maris ay kinatawan ng isang kilalang sports academy at training camp sa Chiang Mai, isang lugar sa Thailand na kilala sa world-class MMA and martial arts training. Dala niya ang isang liham mula sa isang dating kakilala ni Lani sa junior team, si Irene, na ngayon ay isa sa mga head instructor ng programa roon. Napanood po kasi ng mga head coaches namin ang viral video ni Miss Lani. Paliwanag ni Maris habang inilalapag ang folder. "And one of our former fighters recognized her. Dating teammate niya raw, Irene Garcia. Nagsabi siya na si Lani ay may disiplina at technical skill na bihirang makita. Gusto naming i-invite siya para sa isang 6-month program." Napakurap si Coach Dom, hindi dahil sa alok, kundi dahil sa biglaang pagbabago ng takbo ng buhay ni Lani. Mula sa janitress na ilang taon lang tahimik na gumagalaw sa anino, ngayon ay pinag-uusapan na siya sa mga international circles. "May bayad po ba ang programa?" tanong niya. "Wala po. In fact, full scholarship ito. Libre ang lahat. Training, lodging, food. At kung matapos niya ang program, may posibilidad siyang ma-absorb as assistant instructor o scout para sa Pilipinas." Kinagabihan, matapos ang kanyang duty, tinawag ni Coach Dom si Lani at pinaupo ito sa may bleachers. Tahimik na gabi, walang masyadong tao, at naririnig pa ang mahihinang huni ng kuliglig mula sa labas. "Lani," panimula ni Coach habang iniabot ang folder. "May paanyaya sa iyo mula sa Thailand." Napatingin si Lani. "Thailand? Training camp. Isang sikat na martial arts academy. May dating teammate ka raw na nagtuturo na doon, si Irene. Pinanood nila ang laban mo kay Ken. Nabilib sila. Gusto kanilang imbitahan para sa 6-month intensive program." Sagot nila lahat. Hindi agad nakapagsalita si Lani. Binuksan niya ang folder at binasa ang mga dokumento. Formal invitation letter, ilang litrato ng lugar at programa ng training schedule. Sa bawat pahina, pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya. "Hindi ko alam kung anong sasabihin, Coach," aniya, halos pabulong. "Hindi ako sanay sa ganito." "Hindi mo kailangang maging sanay," sagot ni Coach Dom. "Kailangan mo lang tanggapin na karapat-dapat ka. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng tiniis mo, ito ang bunga niyon." Tahimik si Lani. Sa isip niya, bumabalik ang mga gabing naglalakad siya pauwi. Suot ang maruming uniform, walang imik sa gitna ng pagod. Naalala niya ang ampunan, ang pagsasara ng training center sa Bicol at ang pagkakakulong ng kanyang sensei. Ilang taon siyang nanahimik, hindi dahil sa kawalan ng talento, kundi dahil sa kawalan ng pagkakataon. "Paano ang trabaho ko rito?" tanong niya. "May halong ka ba? Paano ang gym? Ang mga bata?" "Ang programa para sa staff." "Lani," sagot ni Coach Dom,
Minsan sa buhay, kailangan mong unahin ang sarili mo. At sa totoo lang, hindi ka na dapat Janitress na yon. Hindi dahil mababa yon, pero dahil lumampas ka na ron. At kung aalis ka man, hindi ka umaalis para iwan kami. Umaalis ka para dalhin ang pangalan mo, at pati na rin ang pangalan ng gym sa mas malaking mundo. Hindi napigilan ni Lani ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit ang luhang iyon ay hindi ng takot, kundi ng gulat, ng saya, at ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, paniniwala sa sarili. Makalipas ang 3 araw ng pag-iisip, pagsasaayos ng papeles, at pag-uusap sa mga kaibigan sa gym, nagdesisyon na si Lani. Coach, sabi niya isang gabi habang nagpa-practice sila sa lumang court, pupunta ako sa Thailand. Mumiti si Coach Dom. Alam ko, ramdam ko sa bawat galaw mo ngayong gabi. Tumitibay ka hindi para lumaban. Tumitibay ka para ituro ang laban sa iba. Hindi ko lang ito para sa akin, ani Lani. Gusto kong iparamdam sa ibang katulad ko na kahit gaano pa sila kababa sa paningin ng lipunan, pwedeng magbago ang kwento nila. Sa huling araw ng kanyang trabaho bilang janitress sa gym, nag-organisa ang mga trainee at staff ng simpleng salo-salo. May spaghetti, tinapay at ilang inumin. Naglagay sila ng tarp sa pader. Good luck, Ate Lani, our champion. Ang mga dating trainee na dati natatawa lang sa kanya ay ngayon ay humihingi ng payo, nagpatakuhan ng larawan, at ang ilan ay palihim na umiiyak habang niyayakap siya. Ma'am Lani, wika ng isang batang trainee. Babalik po kayo, di ba? Babalik ako, sagot ni Lani. At kapag bumalik ako, gusto ko makita kayong lumalaban para sa sarili niyo. Kinagabihan, habang inilalagay niya ang huling gamit sa kanyang backpack, pinanaw niya ang training mat sa gitna ng gym. Doon siya unang nilapastangan. Doon din siya unang nirespeto. Isang simpleng espasyo sa isang sulok ng mundo. Ngunit para kay Lani, iyon ang naging entablado ng pagbabago ng kanyang buhay. At habang nafasakay siya sa bus pa airport, tangan ang ticket at passport. Hindi siya ang parehong babaeng nanahimik sa loob ng ilang taon. Siya na ngayon ang babae na marunong humarap kahit sa pinakamatinding tahimik na unos at hindi na lamang tumatanggap ng paanyaya. Ngayon, siya na ang gumagawa ng daan. Maagang maaga pa lang ay gising na si Lani. Ang silid na pansamantala niyang tinutuluyan sa staff quarters ng gym ay payak. Isang kutson sa gilid, ilang damit sa lalagyan at mga gamit sa pag-ehersisyo. Sa araw na ito, hindi na siya magbibihis ng uniforme ng janitress. Sa halip, nakalatag sa kanyang kama ang isang bagong tracksuit na ibinigay sa kanya ng gym bago siya umalis. May simpleng burda sa dibdib, high point, at sa likod, nakalagay ang pangalan niyang maliit, Lani R. Mendez. Tahimik siyang nag-empake. Isa-isa niyang pinasok ang kanyang tuwalya, training gloves, lumang notebook ng mga drills na isinulat niya noon pa, at isang larawan ni Sensei Ibarra, ang taong una niyang tinuruan ng disiplina at pagmamahal sa sining ng pakikipaglaban. Sa likod ng larawang iyon ay nakasulat ang kanyang sulat kamay, disiplina ang pinakamatapang na sandata. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, sinundo siya ni Coach Dom sa labas ng gym. May bitbit itong 2 bote ng tubig at sa gitna ng katahimikan, sinabayan siyang papuntang waiting area kung saan naghihintay ang van papuntang airport. Alam mo ba, bungad ni Coach habang naglalakad, simula nang lumabas ang video niyo ni Ken, may 3 janitor na nag-enroll sa basic martial arts program natin. Sabi nila, ikaw daw ang inspirasyon nila. Napatingin si Lani, sabay bahagyang ngiti. Hindi ko inasahan na mangyayari to. Sa totoo lang, Coach, hanggang ngayon parang panaginip. Hindi ito panaginip, Lani. Hindi ka inabot ng ganito dahil sa swerte. Inabot mo to dahil araw-araw mong pinili ang hindi madaling daan. At ito lang ang simula. Pagdating sa harap ng gym, halos hindi siya makagalaw. Hindi niya inakala na ganoon karami ang maghihintay sa kanyang pag-alis. Buong staff ay naroon, mga receptionist, utility workers, trainees, instructors.
May dala silang mga mumunting placards, mga simpleng buke ng bulaklak, at mga ngiting puno ng paggalang. Good luck, Ate Lani. Proud kami sa'yo. Babalik ka ha? Isa-isa siyang niyakap ng mga trainee. Ang iba sa kanila ay dating natatawa sa kanya tuwing naglalampaso siya ng sahig. Ngunit ngayon, sila mismo ang humihingi ng larawan kasama siya. Ma'am Lani, sabik na wika ni Marco, babalik po kayo para ituro yung style nyo, di ba? Hindi lang style, sagot ni Lani. Pati puso. Ang pinaka nakakataba ng puso ay ang pagsulpot ni Ken mula sa gilid ng crowd. Tahimik siyang lumapit, suot ang simpleng gray hoodie at sa kanyang mga mata ay hindi na ang dating mayabang na titig, kundi isang tingin ng pagkilala. Ingat ka sa Thailand, sabi nito, sabay abot ng maliit na kahon. Regalo ko, pasensya na sa lahat. Tinanggap ni Lani ang kahon. Nang buksan niya ito, isang pares ng bagong wrist wraps ang laman. May nakaburdang stand tall sa bawat isa. Salamat, Ken. Hindi ko makakalimutan to, sagot niya. At salamat din sa laban natin. Ilang sandali pa, dumating na ang van. Pagsakay ni Lani, bumuntong hininga siya, pinagmamasdan ang mga taong kumakaway sa labas. Ang gym na iyon na minsan naging lugar kung saan siya binura, binansagan at tinanggihan, ngayon ay naging tahanan ng kanyang muling pangkabuhay. Habang tinatahak nila ang daan papuntang airport, hindi niya mapigilang mapatingin sa labas ng bintana. Mabilis ang pag-usad ng mga tanawin, parang isinasaad ng oras na wala ng atrasan. Ngunit sa bawat kilometro, naramdaman niya ang unti-unting pag-angat ng sarili. Wala na siyang bitbit na galit, takot o alinlangan. Tanging tiwala sa sarili, tiwala sa mga taong naniwala sa kanya, at tiwala sa mundong muli niyang tinanggap. Pagdating sa airport, hindi na siya binigla ng proseso. Tinulungan siya ng kinatawan mula sa Thailand na siyang sasalubong din sa kanya paglapag. Nang maupo siya sa loob ng eroplano, sa tabi ng bintana, huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sasakay siya sa eroplano, hindi bilang turista, hindi bilang yayamanin, kundi bilang isang simpleng babae na itinulak ng disiplina at dangal papunta sa panibagong yugto ng buhay. May katabi siyang babaeng foreigner na napatingin sa kanya. Are you nervous? Tanong ng babae, mapagkaibigan ang tono. Saglit na nag-isip si Lani bago sumagot. A bit, but mostly excited. Ngumiti ang babae. Where are you headed? To train, sagot ni Lani. And maybe to teach. Habang lumilipad ang eroplano, tinanaw niya ang ulap sa labas. Dati, pinagmamasdan lang niya ang mga ito habang naglilinis ng bintana ng gym. Ngayon, nasa itaas na siya ng mga ulap, hindi dahil mataas ang tingin niya sa sarili, kundi dahil pinili niyang tumindig sa gitna ng tahimik na mundo at baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. At sa kanyang puso, isang bagay lang ang malinaw, hindi niya inalis ang sarili sa pagiging siya. Dalang-dala pa rin niya ang map na naging kasangkapan sa kanyang pagsisimula. Hindi sa anyo, kundi sa diwa. Kung dati, nililinis niya ang sahig para sa iba, ngayon, linisin niya ang daang tatahakin ng mga susunod na tulad niya. Dahil minsan, ang babae sa gilid ng ring na walang palakpakan, siya pala ang tunay na dahilan kung bakit nagsimula ulit ang laban para sa marami. Paglapag pa lang ni Lani sa paliparan ng Chiang Mai, Thailand, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumalot sa paligid. Hindi lang dahil sa klima o kultura, kundi dahil siya ay pumasok sa isang mundo kung saan ang martial arts ay sining, disiplina at buhay. Isang mundong na malayo sa tahimik niyang buhay bilang janitress sa Pilipinas. Ang lugar na kanyang pupuntahan ay isang kilalang training camp na tinatawag na Siam Warriors Dojo. Dito nagsasanay ang mga atleta mula sa iba't ibang bansa, hinuhubog hindi lang ang katawan kundi pati ang isipan. Ang mga master dito ay may iba't ibang estilo, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, kickboxing at marami pang iba. Para kay Lani, tila isang panibagong mundo ito, puno ng hamon at pagkakataon. Sa unang araw ng kanyang training, sinalubong siya ni Irene Garcia, ang dating kaklase niya sa junior national team.
na ngayon ay assistant instructor sa dojo. Nakangiti at puno ng paggalang ang pagtanggap nito. Lani, napakagandang makita ka muli. Bati ni Irene habang niyayakap siya ng mahigpit. Sobrang proud kami sa iyo sa Pilipinas. Alam kong marami kang pinagdaanan pero nandito ka na. Tinatanggap ko ang lahat ng nangyari para makarating dito, sagot ni Lani. May halong lungkot at ngiti. Hindi naging madali ang unang linggo. Sa dojo, bawat araw ay puno ng matinding pagsasanay, umaga hanggang gabi. Kailangan niyang harapin ang matitinding kondisyon, mga teknik na bago sa kanya, at ang pansubok na makisabay sa mga atleta na mas bata, mas mabilis at mas matagal na sa eksena. Bukod pa riyan, ang language barrier ay isang hamon na kailangang malampasan. Bagamat may mga coach na marunong mag-Ingles, kadalasan ay kailangang mag-adjust si Lani. Isang gabi habang siya at si Irene ay nag-aaral ng mga galaw ng Muay Thai sa ilalim ng mahihinang ilaw ng dojo, tinanong ni Irene si Lani, "Alam mo ba na marami ang na-inspire sa video mo? Hindi lang sa Pilipinas, pati dito sa Thailand." Napangiti si Lani. Hindi ko inakala na ganun pala kalaki ang epekto ng isang tahimik na laban. Ang disiplina mo, Lani, iba. Hindi lang basta laban, isa kang tunay na mandirigma. Kaya kahit nahirapan ka sa simula, nakita namin ang potensyal mo. Unti-unting nabago ang tingin sa kanya ng mga kasamahan. Hindi na siya ang estrangherong tahimik at payak. Naging bahagi siya ng grupo, isang mahalagang miyembro na may dalang inspirasyon mula sa kanyang karanasan. Sa loob ng isang buwan, nagkaroon siya ng pagkakataong matutunan ang iba't ibang estilo at teknik at pati na rin ang pagtuturo. Nang makatapos siya ng basic training, inalok siya ng dojo na maging assistant coach. Isang malaking karangalan na bihira para sa isang bagong dating, lalo na mula sa ibang bansa. Pinanggap niya ito bilang pagkakataong ibalik ang biyaya na natanggap niya. Isang gabi, habang nagbabakasyon sila ni Irene sa isang maliit na cafe sa bayan, nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap at pag-asa. "Lani, saan mo nakikita ang sarili mo pagkatapos ng training?" tanong ni Irene habang umiinom ng kape. "Gusto kong bumalik sa Pilipinas," sagot ni Lani. "Hindi para sumikat o magmayabang, kundi para makatulong. Gusto kong magtayo ng gym para sa mga batang mahihirap, mga tulad ko, na gustong matutunan ang disiplina at respeto na dala ng martial arts." Tumango si Irene. Iyan ang tamang puso ng isang mandirigma. Sa dojo, naging mentor na rin si Lani sa mga bagong trainee. At sa bawat pagtuturo niya, naaalala niya ang mga gabing nag-iisa siyang nagsasanay sa likod ng storage room ng gym sa Pilipinas. Ngayon, ang mga linyang iyon ay buhay na buhay sa kanyang mga kamay, na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naging bahagi siya ng komunidad ng martial arts sa Thailand. Nakipagkaibigan sa iba't ibang kultura, natutunan ang kanilang mga tamamaraan, at naipakita na kahit ang tahimik na janitress mula sa Pilipinas ay pwedeng umangat sa isang banyagang lugar sa pamamagitan ng disiplina, tiyaga at puso. Isang araw, habang naglalakad siya pabalik mula sa training, nakatanggap siya ng text mula kay Coach Dom. "Lani, proud kami sa'yo. Ang laban mo ay laban naming lahat. Hindi namin malilimutan." Ngumiti si Lani sa kabila ng distansya. Ramdam niya ang init ng suporta mula sa gym na kanyang iniwan. At sa puso niya, nananatili ang pangako. Isang pangakong magbabalik siya, hindi bilang isang janitress, kundi bilang isang mandirigma na may dalang pag-asa at inspirasyon para sa lahat. Isang taon ang lumipas mula nang magsimula si Lani sa dojo sa Thailand, at unti-unti na siyang naging kilala bilang isang mahusay na assistant instructor na may kakaibang kwento. Sa tagal niya roon, marami na siyang natutunan, hindi lang tungkol sa martial arts, kundi pati na rin sa kultura, disiplina at higit sa lahat, sa sarili niya. Ngunit hindi niya inakalang may isang pangyayaring magpapabago muli sa takbo ng kanyang buhay. Naganap ito sa isang international martial arts tournament
sa Singapore, kung saan niyayaya si Lani na maging bahagi ng panel ng mga judges para sa isang exhibition round. Bagamat hindi siya naglalaban, isang malaking karangalan ang pag-imbita sa kanya, lalo na't bukod sa kanyang husay ay may dala siyang inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Habang naglalakad siya papunta sa venue, naalala niya ang unang beses niyang maglakad sa loob ng isang profesional na tournament. Ang kaba, ang excitement, at ang pag-asang makakapag-ambag siya sa mundo ng martial arts. Ngunit ang araw na iyon ay may dagdag na sorpresa. Sa gilid ng ring, bigla siyang may nakitang pamilyar na mukha, si Ken Tan, na ngayon ay coach ng isang bagong martial arts club na kalahok sa tournament. Hindi siya ang parehong mayabang na black belt na kanyang nakilala sa Pilipinas. Ang mga mata ni Ken ay may ibang ningning, tila nawala na ang dating kumpiyansa at napalitan ng pagiging mapagpakumbaba. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Para bang ang dalawang taong ito ay dumaan sa magkakaibang landas, ngunit nagtagpo muli sa iisang lugar. Dala ang parehong mga alaala ng isang laban na nag-ugat sa kanilang pagkatao. Hindi nagtagal, lumapit si Ken kay Lani. Mahinahong bumati. "Lani, hindi ko akalain na makikita kita dito," ani Ken. May bahid ng pagkamangha at respeto. "Ken," sagot ni Lani, simple ngunit puno ng kahulugan. "Ang dami nating pinagdaanan ha." "Oo nga ang totoo. Maraming salamat." "Hindi ko makakalimutan yung laban natin," tugon niya habang tumitingin sa paligid upang siguraduhin na walang nakikinig. "Tinuruan mo ako ng isang mahalagang bagay, na hindi lahat ng laban ay tungkol sa pagiging malakas. Minsan tungkol ito sa puso." Tahimik na nagpalitan sila ng mga ngiti. Mga ngiti na puno ng paggalang at pag-unawa. Alam nilang pareho, ang laban nila noon ay higit pa sa isang simpleng sparring. It was a turning point. Sa araw na iyon, habang nanunood ng iba pang laban, napag-usapan nila ang kani-kanilang mga karanasan. Ibinahagi ni Ken na matagal siyang naghanap ng kahulugan sa kanyang buhay pagkatapos ng pagkatalo sa kanya ni Lani. Muling bumalik siya sa Pilipinas. Inisip ang kanyang mga naging pagkakamali at nagpasiya na baguhin ang kanyang paraan. Hindi na bilang isang manlalaro na mayabang, kundi bilang isang guro na nagpapalago ng mga atleta. Si Lani naman ay nagsalita tungkol sa kanyang buhay sa Thailand, ang mga pagsubok sa bagong kultura, ang mga araw na naramdaman niyang nag-iisa, at ang inspirasyong nakuha mula sa kanyang mga bagong kaibigan at estudyante. "Lani," sabi ni Ken, "handa na akong tulungan kang maiparating sa mundo ang kwento mo. Hindi ka na lang isang janitress, isa kang mandirigma, isa kang guro, isa kang inspirasyon." Hindi alam ni Lani kung ano ang sasabihin. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Salamat, Ken, sa lahat." Mula sa simpleng pagkikita sa isang tournament, nagbukas ang bagong yugto ng kanilang pagkakaibigan. Isang pagkakaibigan nagsimula sa isang laban at ngayon ay patuloy na pinapalago ng respeto, pangunawa, at hangaring magdala ng pagbabago sa buhay ng iba. Habang papalapit ang gabi, sabay silang lumakad palabas ng venue, dalawa sa maraming tao sa isang malaking mundo ng martial arts. Ngunit may dalang mga kwento ng pag-asa at pagbabago na hindi basta matutumbasan ng anumang medalya. "Lani, kapag umuwi ka na sa Pilipinas, gusto kitang dalhin sa gym namin," wika ni Ken. "Gusto ko nakita ng mga bata ang tunay na lakas, ang lakas ng katahimikan." Tumamo si Lani. "Gusto ko yan." At sa liwanag ng mga ilaw sa lungsod ng Singapore, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ng dalawang taong minsang nag-away, ngayon ay nagkakaintindihan, nagkakaibigan at nagkakasama sa iisang layunin. Ang ipagpatuloy ang laban, hindi para sa sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Hindi pa nga lubos na nawala ang amoy ng eroplano nang makarating si Lani sa Pilipinas. Dala ang bagong sigla at pangarap na hatid ng kanyang pananatili sa Thailand. Ang kanyang pagbabalik ay hindi naging tahimik. Hindi siya simpleng janitress na muling naglakad sa daping gym.
Ngayon, siya ay isang babaeng may dala ng kwento ng tagumpay. Isang kwento ng pag-angat mula sa tahimik na pagkakaila tungo sa pagkilala ng maraming tao. Pagsapit niya sa High Point Martial Gym, sinalubong siya ng masayang mga trainee, mga coach at mga kasamahan sa trabaho. Ang dating mga pasaring at pagtawa ay napalitan ng mga ngiti, palakpakan at mga tanong tungkol sa kanyang karanasan sa ibang bansa. "Lani, paano ang buhay sa Thailand? Paano ang training?" Tanong ni Marco na ngayon ay isa ng junior coach. "Mahirap pero sulit," sagot ni Lani habang pinagmamasdan ang paligid. Maraming natutunan, hindi lang sa laban kundi pati sa sarili. Dumating ang balita sa iba't ibang martial arts circles sa Pilipinas na may isang babaeng tagalinis na naging assistant coach sa isang kilalang dojo sa Thailand. Naging tampok siya sa ilang sports program sa telebisyon, kabilang na ang ilang news features na naglalaman ng kanyang inspirasyon sa mga kabataan. Hindi nagtagal, inanyayahan si Lani ng isang kilalang National Sports Academy para maging consultant sa grassroots martial arts programs. Dito, siya ang magsisilbing gabay sa mga batang atleta mula sa mahihirap na komunidad na gustong sumabak sa mundo ng sports ngunit walang sapat na suporta o oportunidad. Sa kanyang unang araw bilang consultant, hinarap ni Lani ang isang grupo ng mga batang nag-iensayo sa isang simpleng barangay gym. Hindi ito malaki o moderno tulad ng High Point, ngunit puno ito ng pangarap at pag-asa. "Alam nyo," panimula ni Lani habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaban, "hindi mahalaga kung saan kayo nanggaling. Hindi mahalaga kung ano ang estado ng inyong buhay. Ang mahalaga ay ang disiplina, respeto at pagmamahal sa inyong ginagawa." Isa sa mga batang atleta, si Rico, ay lumapit sa kanya. "Ate, paano po kayo naging ganito katapang?" Ngumiti si Lani. "Dati natakot din ako, pero natutunan kong ang tunay na lakas ay galing sa puso, hindi lang sa suntok." Dahil sa kanyang dedikasyon, nakatanggap si Lani ng pormal na parangal mula sa sports department bilang isang inspirational mentor sa larangan ng grassroots development. Bagamat simple lamang siya, ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pag-asa sa maraming kabataan na naghahangad ng pagbabago sa kabila ng mga pagsubok. Hindi rin niya pinili ang malalaking lungsod para sa kanyang bagong yugto. Sa halip, bumalik siya sa kanyang probinsya upang magtayo ng sariling simpleng martial arts training center. Sa tulong ni Coach Dom, na patuloy na sumusuporta mula sa Pilipinas, unti-unti nilang naitaguyod ang gym na bukas sa lahat. Sa mga batang gustong matuto, ngunit walang kakayahang pumasok sa mga mamahaling training centers. Hindi ito tungkol sa pagiging kampyon, aniya sa mga nagsisimula pa lang. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng sarili, pagkakaroon ng disiplina, at pagbuo ng pangarap kahit saan ka man nanggaling. Sa gitna ng mga araw na punong-puno ng training, hindi niya nakakalimutan ang mga pinagdaanan niya. Pinaglalaanan niya ng panahon ang mga batang nangangailangan ng higit pa sa simpleng pagtuturo ng martial arts. Naging tagapayo siya sa kanila sa buhay, isang ina, guro at mandirigma. Ngunit hindi natatapos dito ang kwento ni Lani. Sa tuwing napapadaan siya sa lumang High Point Gym, hindi niya nakakalimutang pasalamatan ang mga taong naniniwala sa kanya noon, lalo na si Coach Dom. "Coach," sabi niya isang araw habang nagkakape, "hindi ko aabot to kung hindi dahil sa inyo." Ngumiti si Dom. Ang pinakamatamis na tagumpay ay yung pinagsaluhan nating dalawa. At marami pang mararating ang magtatangkang gawin ang gusto mong gawin. Sa huling tanaw sa kanyang paglalakbay, si Lani ay hindi lamang isang babae na nilinis ang sahig ng gym. Siya ay naging simbolo ng pagbabago, tagumpay at lakas ng loob. Isang buhay na patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na sumusubok tumagos. At sa kanyang puso, nananatili ang panata, ang maging gabay, ang magturo, at ang magdala ng pag-asa sa mga susunod pang henerasyon, sagot sa lahat ng mga tahimik na lumalaban sa kanilang sariling mga mundo. Hindi nakapaniwala si Lani nang makatanggap siya ng imbitasyon mula sa High Point Martial Gym
para magsalita sa kanilang ika-5 anibersaryo. Hindi niya inaasahan na ang gym na dating tahimik niyang pinagtatrabahuhan bilang janitress ay magpapakita ng ganitong pagkilala sa kanya. Para kay Lani, ito ay hindi lamang simbolo ng paggalang, kundi isang pagkakataon na ipakita kung paano ang isang tahimik na tao ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Pagdating niya sa gym, sinalubong siya ng mga familiar na mukha, mga dating trainee, mga coach at mga empleyado. Ang gym ay napuno ng mga tao. May mga nakapaskil na banner na may mamasalitang, "Welcome back Lani, inspiration to all, from janitress to champion." Sa entablado, inihanda ang isang maliit na area kung saan siya magsasalita. Nakapwesto si Coach Dom sa isang tabi, nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang estudyante na ngayon hindi na lamang tagalinis kundi isang leader. Lumabas si Lani sa harap ng mikropono, hindi na ang babaeng nag-aalangan at tahimik. Ngayon, matatag, may kumpiyansa at mayroong kwento na gustong ibahagi. "Maraming salamat po sa pagtanggap at sa pagkilala." Panimula niya puno ng emosyon. "Ang aking kwento ay hindi tungkol sa pagiging espesyal. Ito ay kwento ng pagpili. Pagpili na tumayo kahit kailanman ay sinabihang kang wala kang lugar. Nang pagpili na ipakita sa mundo na ang lakas ay hindi laging galing sa kung ano ang nakikita, kundi sa kung ano ang tinatago sa puso." Habang nagsasalita, maraming mga trainee ang napapaluha. Naalala nila ang mga panahon na si Lani ay tahimik lang na naglilinis at ngayon ay siya ang pinakamatapang na babae sa gym. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagbigay si Coach Dom ng maikling pananalita. Ang pagbalik ni Lani dito ay simbolo ng pagbabago ng gym na ito. Mula sa pagiging lugar lamang ng kompetisyon, ngayon ay naging tahanan ng respeto, suporta at pag-asa para sa lahat. Siya ang naging inspirasyon ng programang Staff Martial Arts Scholarship, kung saan ang mga janitor, security guards at utility workers ay may pagkakataon ng magsanay ng martial arts. Sa pagtatapos ng anibersaryo, isinagawa ang isang special exhibition kung saan si Lani ay nagpakita ng mga teknik na tinuruan niya sa Thailand, kasama ang ilan sa kanyang mga bagong estudyante mula sa grassroots program. "Gusto kong ipakita na ang sinumang may determinasyon ay pwedeng umangat," ani Lani habang nagtuturo sa mga batang dumadalo. "Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, basta't may puso kang magtrabaho." Hindi naglaon, naging malapit na kaibigan at kakampi ni Lani ang mga dating trainee na noon ay mga baguhan pa lamang. Sila ang nagsilbing pundasyon ng bagong pamilya na mumuo sa kanyang buhay, isang pamilya na walang iniintinding estado, kundi pagkakapantay-pantay at pagtutulungan. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagsasanay sa ilalim ng kanyang gabay, naalala niya ang mga unang gabi niya sa gym, ang mga panahon na nag-iisa, nananabik ngunit natatakot. Ngayon, lahat ng iyon ay naging bahagi ng kanyang kwento na nagbibigay lakas sa iba. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, nilapitan siya ng isang dating atleta. "Ate Lani," sabi nito, "maraming salamat. Dahil sa iyo, hindi lang kami nag-aaral ng martial arts. Natutunan namin ang halaga ng disiplina at respeto sa sarili at sa kapwa." Napangiti si Lani, "Sila ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila." Ang High Point Martial Gym ay hindi na lamang lugar kung saan siya nagtrabaho noon bilang janitress. Ngayon, ito ay naging sentro ng pagbabago, isang tahanan ng mga pangarap na kayang abutin ng sinuman, kahit sino pa man. Sa puso niya, alam niyang hindi iyon ang wakas ng kanyang paglalakbay. Ito ay isang bagong simula, isang buhay na may kabuluhan, isang buhay na handang ibahagi ang kanyang mga natutunan at mga aral sa mga susunod pang susubok. At habang ang gabi ay lumalalim, si Lani ay hindi na isang babae na tinatapakan lamang ng mundo. Siya ay isang mandirigmang muling tumindig, isang leader na may puso at isang inspirasyon na walang kailanmang mawawala sa puso ng mga tao sa paligid niya. Nang maglaon, hindi na lamang si Lani ang naging alamat sa gym o sa maliit na probinsya. Siya ay naging pangalan na kinilala sa buong bansa bilang isang babae na may puso, disiplina at tapang na nagbago ng buhay, hindi dahil sa mga titulo o medalya, kundi dahil sa kanyang kahandaan na magsilbi at magbigay inspirasyon sa mga nangangailangan.
Madalas siyang imbitahan sa mga paaralan, komunidad at sports seminars para magbahagi ng kanyang kwento. Sa bawat pagkakataon, hindi niya nakakalimutang ipaalala sa mga kabataan na ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa mga suntok o patimpalak, kundi sa paninindigan sa kabila ng kahinaan. Hindi ako naging champion dahil sa galing ko lang, madalas niyang sabihin, kundi dahil sa mga taong naniwala sa akin at sa desisyong huwag sumuko. Sa kanyang training center, unti-unting lumago ang programa. Maraming mga batang mahihirap ang nagsimulang mag-enroll, hindi lamang para matutong lumaban, kundi para matutong maging disiplinado sa buhay. Ang mga magulang nila ay nagpapasalamat dahil hindi lamang pisikal ang nababago, kundi pati ang pag-uugali at pananaw sa buhay. Isang araw, dumalaw si Ken sa training center ni Lani. Hindi na siya ang mayabang na black belt na minahal ng mga tao dahil sa kanyang titulo, kundi isang coach na may malalim na paggalang at puso para sa martial arts at sa mga estudyante. Lani, bati ni Ken ng palapit. Ang nakita ko dito ay higit pa sa inaasahan ko. Hindi lang kayo nagtuturo ng martial arts, nagtuturo kayo ng buhay. Ngumiti si Lani. At hindi ito magiging posible kung wala kayo noon sa simula. Nang sumilip sila sa isang training session, nakita nilang sabik na nagsasanay ang mga bata. Mga batang dati nasa lansangan, ngayon ay may direksyon at pangarap. May ilan na ang nagpakita ng galing. Ilan pa ang nahihirapan, ngunit hindi sumusuko. Si Lani ay naging mentor, guro, at ilaw ng pag-asa para sa mga batang yun. Isang tahimik na mandirigma na ngayon ay nagsisilbing tanglaw sa madilim na daan ng marami. Sa isang simpleng seremonya, pinarangalan siya ng lokal na pamahalaan bilang pinakamahusay na tagapagtaguyod ng Sa kanyang pagtanggap ng parangal, sinabi niya, "Hindi ko ito natanggap para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga batang hindi pinagkakalooban ng pagkakataon na magpakita ng kanilang galing. Ang laban ko ay laban nila at ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat." Hindi naglaon, itinayo niya ang isang scholarship fund para sa mga batang gustong mag-aral at mag-training, ngunit walang kakayahang bayaran ang mga ito. Sa bawat dolyar na nalilikom, nadaragdagan ang pag-asa sa mga puso ng mga batang ito. Hindi niya nakalimutan ang mga gabing nag-iisa siya sa likod ng storage room sa High Point Gym, nag-iensayo ng walang sinasabi sa iba. Ngayon, ang mga gabing iyon ay naging pundasyon ng isang mahinhing legasyong hindi kailanman mawawala. Sa huling eksena, makikitang nagtuturo si Lani ng basic self-defense sa isang maliit na grupo ng mga kabataan sa ilalim ng araw, sa kanyang sariling training center. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pag-asa, at ang bawat salita ay may dalang lakas. Hindi mo kailangang malakas para lumaban, ani Lani habang tinuturo ang tamang paraan ng pag-block sa suntok. Kailangan mo lang manindigan kahit tahimik ka. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang sumusunod sa kanyang mga galaw, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay patuloy na isusulat sa bawat buhay na kanyang mababago. Sa bawat batang magsisimulang lumaban para sa kanilang mga pangarap. At sa katahimikan ng dapitapon, habang nilalakad niya ang paligid ng kanyang gym, maririnig ang kanyang boses na parang hangin. Sa bawat tahimik na laban, may lakas na naghihintay na maramdaman. At kahit ang pinakahiwalay na tao ay may kakayahang baguhin ang mundo. Doon nagtatapos ang kwento ni Lani, ang janitress na naging mandirigma, guro at inspirasyon. Isang kwento ng pag-asa, tapang at pagmamahal sa sarili na nagsilbing ilaw sa madilim na daan ng maraming tao.